Noong nangangaral si Jesus sa lupa, kaharian ng Diyos ang pinakamadalas niyang ituro. Matagal nang ipinananalangin ng kanyang mga tagasunod na dumating ang kahariang iyan. Pero ano ba ang kaharian? Ang kaharian ay isang uri ng gobyerno. Sa isang gobyerno, may tagapamahala, sentro ng pamahalaan, teritoryong pinamamahalaan, batas, at mga mamamayan. Nakalulungkot, hindi na ibibigay ng maraming gobyerno ang pangangailangan ng kanilang mga sakop at mas inuuna nila ang sariling kapakanan. Sa kabaligtaran, ang kaharian ng Diyos ay may perpektong tagapamahala, si Jesus, ang pinili ng Diyos para maging hari. Pumili rin ng Diyos ng mga mamamahalang kasama ni Jesus. Ang kahariang ito ay mamamahala mula sa langit. Galing sa Diyos ang kapangyarihan at awtoridad nito. Pamamahalaan nito ang buong lupa at aalisin ang mga problemang dulot ng nasyonalismo. At pwedeng maging mamamayan ang sinumang susunod sa mga batas nito. Paano makikinabang ang mga mamamayan ng kaharian? Noong nasa lupa si Jesus, gumawa siya ng mga himala para ipakita kung ano ang gagawin ng kaharian ng Diyos. Nang patigilin ni Jesus ang isang bagyo, ipinakita niyang kaya niyang kontrolin ang kalikasan at lutasin ang mga problema sa kapaligiran. Nang magpakain siya ng libo-libo, ipinakita niyang aalisin ng kaharian ang tagutom. Nang pagalingin ni Jesus ang mga may sakit, pilay, bingi at bulag, ipinakita niyang magkakaroon ang lahat ng perpektong kalusugan sa ilalim ng kanyang pamamahala. At nang bumuhay siya ng patay, ipinakita niyang bubuhayin muli ang mga patay sa ilalim ng kaharian. Baka maisip mo, kailan mamamahala sa lupa ang kaharian ng Diyos? Paano mo susuportahan ang kaharian ng Diyos ngayon? Para matuto pa ng higit sa sinasabi ng Biblia tungkol dito at sa iba pang paksa, magpunta sa jw.org/tl.